Maayong buntag, good morning, assalamualaikum, magandang araw po, magandang umaga. Ayan, so bago tayo magtrabaho guys na magkuskus so maglagay muna tayo dito. I-recommend ko sa inyo itong aking mahiwagang magic. Mahiwagang magic. Well, anyway, papunta tayo ng trabaho. Kailangan din natin guys na yung hindi naman tayo magpaganda kasi magkuskus man lang tayo, oy. Ito, Nivea Blue. Maganda po siya, guys. Hindi siya masakit sa ating mukha, sa ating kutis, no? So katatapos ko lang naghapbat lang ako, guys, kasi nag-budget din ako ng aking shampoo. Mahal pa naman ang shampoo na Pantene. Nag-budget lang ako, guys. Oy, kay mahirap na yung magburara tayo na okay naman maligo ako ngayon pero wag mo nang mag-shampoo. So lang ako, yung ginawa ko guys, kasi alas 8 na. Ang ginawa ko, naghakbat na lang ako tapos mag-ready na ba. Oh, ang ganda ko today, oh. Pero mamaya haggard na yan. Mamaya haggard na yan. So maglagay muna tayo, oy, para buhay namin dito, no? Maglagay muna ako, oy, kay para ayan. Ganun lang, lagay-lagay lang tayo ng konti kasi kailangan to sa natin, kailangan din ito sa ating mukha. Uy, Diyos ko Lord, wag naman tayo kahit nangus-kus tayo, wag naman tayong magpabaya sa ating mga mukha, uy. O, diba? O, di maganda na siya, oh. Pero yung yung melasma ko, yung pikas, andyan pa. Hindi pa siya totally na-remove talaga. Kasi sa sobrang init pa naman ngayon, guys. Sobrang init, grabe. Napakainit. Kung taglamig, malamig din. Pero mas okay ako doon, mas pabor ako doon sa taglamig kaysa ngayon tag-init. Grabe yung tag-init. Ayan. So samahan niyo ako ngayon, guys. Magtatrabaho tayo, manguskus na naman tayo, guys. Manguskus. So, ayusin natin yung buhok natin na wala nang ko. Hindi na ako nagsuklay-suklay, no, bahala na si Batman. Diretsahan na to yung mga OFW, ha, relate kayo dito. Ayan. So itong vlog na ito, guys, parang na lang ito, ha, sasamari ko na lang, ha, kasi kapag natin, mahirap talaga kasi alam niyo na may mata kahit saan. Diba? Ilagay natin ito, bigay ito ng kaibigan ko, shout out Vanessa, napakinabangan ko rin kasi wala akong talukdong. Gusto ko magtalukdong. O, yan. Diba? Okay, so samahan niyo ako ngayon sa araw na ito. Ito na yung lunch time natin, mga may guys. So kailangan nating kumain. Ayan, may konting kanin ako dito at saka itong nasa baso natin ay ito yung tinatawag na laban. So tumingin ako muna doon, baka maabutan tayo na kumakain. Kawawa naman tayo. Oo mga may guys, so ito yung ating ganap. Wala tayong masyadong may upload dito kasi alam nyo na, ayan, nasa ibang bansa tayo, parang hindi yata maganda na lagi tayong nakakuha ng mga larawan or naka-video sa loob ng kanilang pamamahay. Ayan, so kasi medyo alam nyo na kapag dito sa ibang bansa, lalo na dito sa Middle East, Arab country, stricto po sila dito. Ito yung laban guys, laban lang
laban lang tayo ng laban. Walang imposible. Okay? So, laban lang. Hanggang sa kaya ng ating katawan, tayo ay magtrabaho. Ayan. So, hindi talaga tayo dito maka-skip, guys. Kahit nagkasakit tayo, kahit may niraramdam ka, kailangan mo pa rin ang magtrabaho. Ayan. So, ang hirap lunukin ng laban, para siyang, parang, ayan, parang nabunulan pa ako. So, ito dito, guys, na, natin, pang dinner na pala ito sa may mga matataas na sugar. Ayan, sa mga may mga high blood dyan, pwede po ito. Nakakalis po ito ng dugo. Nakakatulong din po ito sa katawan ng mga taong mayroong niraramdam sa pakiramdam. Ano ba yan? Tama ba? So ito yung tinatawag nila na tahina. Tahina ang tawag dito. Brown flour ang dito, ang English niya talaga, brown flour. So yeah, good for health po ito mga may guys. Walang chemicals na naihalo dito, no salt, and wala lahat. So lulutuin natin. Ito yung tatawagin natin na parang kubos. Okay, parang kubos. Ayan siya guys dito. Ito naman yung ating gawa. Syempre magka-partner yan sila. Kapag Arabic yung amo mo talaga, Arabic naman yan lahat dito. Kapag sa Middle East country ka. Ayan, so lagyan natin isang baso ng gawa. Tapos pakulo-kuloin lang natin yan ng 10 minutes to 15 minutes. Ayan, so magluluto na tayo dito. Magluluto. Na natin siya. Kasi mainit na yung malaking frying pan. Anong tawag dyan? Hindi ko alam anong tawag dito. Ayan na siya guys, so nilagay na natin. Ayan, so ihulma-hulma lang ba kung sa Bisaya pa ganyan, ipa-circle, ipalibot-libot ba para maging na siya, para maging tinapay. Ayan, so kasi yan po ang ito yung ating ginamit pang plain, yung kutsara. Ayan, so nakikita nyo kung paano ko ginawa yung tinatawag nila na brown kubos. Ayan, brown kubos. May tawag sila dito actually, nakalimutan ko na. Anong tawag nila dito? Basta nakalimutan ko, may term sila dito na yung sinabi nila sa akin kanina. Ay ambot yung mga linyahan ng mga parang mag-senior na yata tayo nito, makakalimutanin na. Diyos ko Lord naman, tabang. Oo. So yeah, yan ang kanyang mukha guys kapag paluto na siya. Ayan, nag-dry na siya. Parang kumbaga para siyang hot cake na gawin mo. Okay. So yung hot cake kasi mayroon yung mga may maasin, konting asin, may sugar. Ito yung ating gawa. Ayan, so wala pa, kumukulo-kulo pa yan. 10 to 15 minutes yung luto niyan. Ayan, tingnan nyo guys. Pero mabango siya. Ayan, mabango yung amoy niya nito. Ayan, so tingnan natin. Kapag brownish na yung kanyang dito ayan, pwede na natin siyang baliktarin. Ang hirap ba mag-explain? Nanibaguhan naman ako sa pag-audio. Ayan. Shout out po sa inyong lahat. And don't forget to subscribe kung baguhan ka pa lang sa akin channel. Paki-subscribe naman po. Paki-like, paki-comment kung saan po kayo nanonood. Ayan. So, ito yung kanilang hindi to roti. Yung roti kasi iba yung roti. Masarap yun. Anong tawag dito? Nakalimutan ko, may tawag sila talaga dito. Basta tinapay na lang, kubos, in short kubos, brown kubos. Ayan. So ito yung kanilang traditional food. Okay? Sa mga sinaunang panahon, sila yung nakakuha ng mga kaugalian dito sa Middle East. Ayan, sa mga sinaunang panahon, sinaunang mga tao, I mean. I-correct nyo ako sa mga ko. Ayan, tingnan nyo guys, hindi pa siya masyadong luto, pero ibabalik natin yan, babalik-tarin natin yan mamaya. Ayan, so kailangan brownish na brownish siya para masarap at malasahan mo talaga na naluto. Of course, di ba? Mahirap yata yung hilaw lata. Ano yun? Kanin, hilaw lata. Well, anyway, joke lang ha. Na-miss ko kayo dito. Gusto kong mag-upload pero
like I said earlier na parang hirap tayo guys, hindi ko alam kung ano yung mai-content ko dito. Ayan, so yung ating gawa, chinecheck ko yan, baka nawala na ng tubig. Okay, kasi pag nag-glass na yung tubig ng gawa na kumukulo, mapait yan. So dagdagan mo naman ng tubig kapag mapait. So ayan, binaliktad ko siya guys. Tingnan nyo, ayan, mabango. Yung amoy niya mabango. Parang tinapay. Ito yung tinapay ng mga sinaunang panahon. Sinaunang mga tao. Totoo po yon, nasa Bible. Okay, ito yung tinapay na walang halong patubo. Okay? So, sila po yung naka-adapt ng mga kaugalian ng mga sinaunang panahon nga ng mga tao, no? So, ganito lang, anuhin lang natin siya, paikot-ikutin para pantay yung pagkaluto. Okay? So, ganito yung ating ito yung ating laging trinatrabaho. Okay? So, yan, naluto na. Ang hirap ng walang tagapaghawak, wala tayong assistant. Ayan, so luto na siya. Ilagay ko dito sa tinatawag na harara para hindi naman po lalamig agad kasi itong kusina dito is naka-aircon yan talaga kasi sobrang init ng panahon. Okay, nakaka-stroke. Sobrang init talaga. Ayan yung ating gawa, tapos na 10 to 15 minutes. Tsan-tsaran. Lagay na natin dito sa thermos nila. So sa Arabic dito is dalla. Ayan, dalla ang tawag nila dito. Okay, so yan. Lagay natin dito, tapos i-prepare na natin para sa panghapunan ng mayroong matataas na sugar, matataas na dugo. Ayan. Kasi kapag tumaas yung dugo, tumaas yung nila, ito yung kinakain nila. Okay, believe lang ako dito sa kanila kasi fina-follow nila kung ano yung sinasabi ng doktor. Ayan, so lagay ko lang dito. Ayan, so continue yung ating pagluluto pa rin. Ayan. So na-miss ko ang probinsya, parang ang sarap ng umuwi sa probinsya, kasi nga may mga ako doon, hindi ko pa natapos-tapos, pero okay lang. So ayan na guys, naluto na lahat. Tsan-tsaran, kainan na. Masarap to, masarap pati yung amoy niya. Ayan, madami yung naluto ko pala. Isang baso at kalahati, no? Yan ang kabuuan ng ating naluto lahat. So tinakpan ko siya at nilak para hindi yung hangin. Hindi siya mapasok ng hangin, para still pa rin na malambot at masarap. Okay. Yan na siya. Yun. Hindi siya napaso. Iwan ko, may mga itim-itim na lumalabas sa katawan ko. Ayan. So, ililigpit ko muna yung mga pinangbili-bili nila. Kailangan natin yan naligpitin talaga. Okay. So, update ko pa rin kayo guys, kahit sa isang linggo, isang bisis lang, para naman po ay makita ninyo ako na okay lang. Ayan, so ito nga pala rin yung binigay sa akin ng isang bata, o hindi na bata, dalaga na, 16 years old. So hindi naman sila madamot, okay naman po silang lahat sa akin. Ayan na guys, rest time na natin, so kailangan na natin din na magpahinga konti. Konti, bakit may konti? 30 minutes sabi. So yes, ganito pa rin yung ating buhay. Laban Pinoy. Laban Philippines. Laban Philippines ko, no. Okay, shout out nga pala sa ating mga baguhan dito, pasensya na po kayo, medyo wala tayong mga updates sa ating buhay. Walang updates sa ating buhay, ano ba yan? Okay, so yeah, mababa pa rin yung palitan. Ayaw kong magpadala muna ng pera kasi mababa po talaga. Sobrang baba. Nakakawala ng gana magpadala ng pera. Sobrang baba. Okay, so grabe, sobrang init din. Mababa ang palitan. Ang mahal ng bibilhin sa Pilipinas. Kumusta tayo? Yung aking kwarto. Ito yung ating plantsahan. As usual, lagi nyo itong nakikita sa live ko ito. Ito yung ating plantsahan, yung aking mga dyan. Yung ating mga dyan, ang dami pa guys, hindi pa ako sa aking sarili. Okay, so kailangan natin na magpahinga muna. Pahinga ng konti, 30 minutes. Okay, 30 minutes, ganun yun, 30 minutes. So,
yung mga ugali nila dito guys, kailangan mo magpakumbaba lang. Okay, pakumbaba lang po tayo kasi yun po ang importante, pakumbaba tayo kasi kapag hindi tayo magpakumbaba, hindi tayo maging santos. Okay, so kailangan kasi tayo yung katulong, pakumbaba tayo. Okay, madami akong napanood sa ibang mga ibang mga katulong, kasambahay na kagaya ko. Yung mga post nila sa social media na ganito ganyan, gusto nang umuwi sa Pilipinas, gusto nang mag-quit. So, yes, hala, nakaon. Pasensya, nakaon pala eh. Nakaon kasi nagplansya ako ng saglit. Yung mga, yan, tawag dyan, yung dito, cup, ano ba yan ang tawag nila dyan? Basta yan na, parang face mask na black. So, yun ang sinabi ko guys na pag dito tayo sa ibang bansa, dapat bakal ang puso mo. Lagi. Ang daming humihingi sa akin ng tulong, ng advice na ano daw ang gawin nila sa mga amo nila. Sabi ko, wala naman tayong ibang gawin eh. Ang gawin lang natin talaga pakumbaba. Okay, kahit sobrang maldita yung amo mo, sinisigawan ka, huwag mong sigawan, baka mamaya matanggal yung mukha mo. Baka mamaya mawala yung ano mo, yung mga ngipin mo. Pero wala yan dito guys. Hindi yan sila kagaya sa Pilipinas na nanununtok. Iba yung ugali nila dito. Hindi yan sila nagdadaldal. Hindi. Tahimik yan sila pero mapanganib. Okay, gaya ng sinabi ko, pakumbaba. Kung gusto mo magtapos ng kontrata guys, pakumbaba ka. Sunduin mo kung ano yung mga utos nila. Pangatlo, una, pakumbaba. Pangalawa, sundin mo kahit ano yung mga utos nila. Mali man o tama, sundin mo. Kasi yun ang utos nila eh. Boss natin sila. Huwag na tayong magkomento pa ng ganito, ganyan. Pangatlo, ignore mo lang. Kung gusto mong magtapos ng kontrata. Ignore mo lang, then alerto ka rin sa sarili mo. Okay? Na mayroon kang sariling utak. Okay? Kung sa tingin mo ay medyo hindi na maganda yung utos nila sa'yo, kung sa tingin mo ay parang may plano na hindi maganda, so wag mong gawin. Makipag-usap ka ng maayos. Kasi wala na silang magagawa kapag hindi mo sundin yung ipagawa nila sa'yo na parang ikakapahamak mo na sa sarili mo. Okay, kunwari, baka hindi nyo naintindihan. Kasi naranasan ko to. Kunwari, pinalinis ka sa kwarto ng amo mong babae, tapos pinalinis ka ng mga alahas niya, tapos ito ganyan, wag mong linisan. Sabihin mo, bawal yan sa ahensya namin, kasi yan ang sinasabi ko dito, bawal yan sa bawal yan sa ahensya namin, bawal po yan. Yung magbukas-bukas na mga personal bag nila, never ako magbukas-bukas guys, bahala ka dyan, kunin mo kung ano yung gusto mong kunin dyan sa bag mo, wag mo akong mautos-utusan. Ganun ako guys, hindi ako palaban ako sa katotohanan, palaban ako sa for my safety sa sarili ko. Okay, yung mga gamit nila na mga ganito ganyan, pupulutin ko yan pero ilalagay ko sa sa place na makikita nila. Hindi ko yan binabalik sa bag or sa pitaka or ano. Kasi mamaya pag pinagbintangan ka, fingerprint yun, nakuha yung fingerprint mo. Edi pinakulong ka. Ganun yun. Dapat mautak din tayo ha. Huwag tayong puro cellphone. Manonood din tayo ng nakakatulong sa ating sarili. Kung stress na stress ka na, i-recommend ko sa you guys yung mga video ni Pastor Stephen Prado. So doon manood ka. Okay? Ma-open mind ka. At hindi lang ma-open mind ka, lalakas pa yung pakiramdam mo. Kahit ikaw lang mag-isa. Ako guys, kung problema ako, Diyos ko Lord, kung problema lang. Ang dami kong problema sa Pilipinas. Bahay ko, anak ko, pinapaaral ko kasi wala akong katuwang sa buhay. Dito, problema ko to. Sa kontrata ko, walang nakalagay sa kontrata ko. Wala. Pagdating ko dito, 7 sila. O di ba? Sa akin lahat.
O, di ba? Paano mo yan masabi? Paano mo yan what is called that? Paano mo yan malabanan? Paano mo yan matrabaho lahat? Kung minsan nga, dili-dili na yung pagpaplansya ko kasi yung dito, yung niraramdam ko, andyan pa rin. Parang patay na to kung minsan eh. Kaya, nagtitherapy lang ako sa sarili ko. Kasi ayaw ko nang laging sinasabi na punta ako ng hospital. No, hindi. Kasi isang beses lang ako magsabi at hindi ako pakinggan, gagawa na ako ng paraan yan. Pero kapag naglala na ito, patawarin ako ng aking mga amo, uuwi talaga. So, nakita niyo na doon sa mga previous vlog ko. So, yun pa din. Continue pa din yung plano ko. Hindi yun nawawala. Well, anyway, thank you so much for watching, guys. And please don't forget to subscribe, like, and comment. God bless.